Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Swap ng Shiba Inu. Yan, kung saan ay meron pong inilabas na pahayag rito ang lead developer ng Shiba Inu na si Satoshi Kusama kung saan sabi niya rito ay do not expect or wag daw po nating asahan. Yan ang Shiba Swap yan immediately. Yan sabi niya. Huwag daw po nating asahan ito na lumabas kaagad. At ayan, ano nga ba ang ibig niyang sabihin rito? Kasi yung Shiba Swap ay yung una, meron po itong unang version. Ayan, first version. At ito po yung gumagana ngayon, nag-ooperate po siya ngayon. Pero sa Ethereum network. Yan, gamit po niya ay ang Ethereum network. Ngayon ay meron pong inilabas na, yan, sa nakalipas na araw ay merong inilabas na pahayag si Lucy, ang marketing specialist ng Shiba Inu, kung saan ang sabi niya ay sunod na raw po nilang ilalabas ay ang Shiba Swap na version 2.0 at ang gagamitin po nito ay ang Shibarium network. Ayan, siyempre kapag gumamit ito ng Shibarium network ay siyempre mas mura yung transaction fee nito at mas mabilis yung kanyang transaction speed. Hindi po kagaya ng first version nito na gumagamit ng Ethereum network na napakamahal yung kanyang transaction fee at medyo mabagal yung processing nito. Kaya yan, pero marami talagang nagustuhan yung ito yung update na ito yung kay Shiba Swap, pero yan naglabas si Ginoong Satoshi Kusama na wag po raw nating i-expect na ito na ang Shiba Swap ay agad na mailalabas. Kaya ayan, atin pong malalaman kung ano nga ba ang dahilan. Maaring baka biglang nagkaroon sila ay may ibang project na mas kailangang pagtuunan ng pansin or yan, malalaman po natin mamaya. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po dito ay in Telegram update, Shiba Inu's lead developer Satoshi Kusama detailed projects, latest achievements, and future plans. Ayan, iditinalye po. Ayan, idinitalye ni Ginoong Satoshi Kusama ang kanilang mga proyekto. Ayan, sa hinaharap. At saka siyempre yung latest achievements na kanilang ginawa. At yan, siyempre kasama na po dyan ang Shibarium. Ayan, in a recent Telegram update, Shiba Inu's lead developer Satoshi Kusama recently announced the completion of key components including Wrap Bone, a token that makes Bone compatible with smart contracts and decentralized applications on the Shibarium network. Ayan. Yan po yung isa po na announcement dito ni Ginoong Satoshi Kusama sa kanyang Telegram. Yan, dito sa Telegram kasi hindi lamang po si X or Twitter yung kanyang ginagamit para maglabas ng pahayag. Yan, ginagamit din po niya si Telegram at sabi niya, ayan, maayos na ang Wrap Bone. Yan, sa mga nagtatanong kung bakit kailangan na may Wrap Bone at bakit hindi na lang yung native na bone token ang gamitin. Kasi yung wrap bone na ito ay kung bakit gumawa sila ng W bone ay para maging mas compatible po ito sa mga smart contracts at mga decentralized applications ng Shibarium network. Yan po ang dahilan. Pero ang wrap bone na ito ay equal na rin po yan. Yan na rin po yung bone. Magkapareho po sila ng lagi pong magkapareho sila ng presyo. Ayan, ng market price. Kasi yan na rin yun. However, Kusama stated that the launch of Shiba Swap, the project's decentralized exchange, will be delayed to allow other projects built on Shibarium to flourish first. Ayan po pala yung dahilan. Talagang i-delay daw po nila yung Shiba Swap muna. Yan, para mabigyan ng uh, yung ibang projects yan dito kay Shibarium na mauna sila yan para or mag-progress yan kasi alam naman na po natin yung si Shiba Swap kung ano yung talagang gamit or utility ni Shiba Swap. Ayan, ang gagawin lamang nila ay ang ilipat ito kay Shibarium.
Yan po. Ayan. Pero sa tingin ko ay merong ibang mas project na mas mahalaga. Ayan, mas kapaki-pakinabang kumpara kay Shibarium. Kaya yan po ang sabi ni Ginong Satoshi Kusama. Yan, mas uunahin po nila yung ibang mga projects. The delay aims to ensure network stability and security but also signals that the team is carefully managing its growth. Ayan, nagpapakita lamang ito na talagang minamanmanan or binabantayan ng mga developers ng Shiba Inu. Ayan, ang paglago ng Shibarium. Shibarium Shiba Inu's layer 2 scaling solution is experiencing notable growth with over 1 million wallets being recorded. Ayan, unti-unti pong lumalago ang Shibarium. Nakaka 1 million wallets na ang na-create dito. Isa po itong napakagandang achievements. As reported by You Today, the platform also introduced a new feature, a transaction scanner accessible at shibariumscan.io, enhancing user experience by facilitating specific transaction lookups. Yan. Ito po yung shibariumscan.io. Dito po natin na ma-observe yung mga nagaganap na mga transactions. Halos lahat naman po kasi ng mga crypto assets ay meron din mga scanner, mga explorer yung tawag diyan. Yan, tulad rin po ni Binance. Yan, meron siyang yung Binance Smart Chain. Yan, Smart Chain or yung BSC. Meron din siyang scanner or explorer kung saan ay mache-check po natin diyan yung mga nagaganap na transaction. Yan, katulad rin po siya ng shibariumscan.io. Yan. Following these developments, Kusama outlined the project's next step. They include renouncing the contract, a step that transfers control of the smart contract to a decentralized organization or multi-signature wallet to improve security. And additionally, the project plans to increase the number of validator nodes, the computers that validate transactions to further secure and decentralize the network. Ayan, maganda po yan. Kasi sa ngayon ay nasa 12 lamang yung limit, yung max limit ng mga validators dito kay Shibarium. At kung pagdadagdagan nila ito, ayan, mas magiging maganda po yan. Nadami na rin yung mga delegators, yung mga nag-i-stake kasi meron po itong kinalaman sa mga nag-i-stake. Yan, kung pag mag-i-stake ka, ilalagay mo lang dyan yung tokens mo, ay kikita ka na ng passive income. Ayan, syempre, ganun rin po yung mga validators. Pero yung mga validators na ito ay ito yung medyo malalaki, yung kaya nilang mag-provide ng malaking amount. At saka hindi po basta-basta. Kailangan na i-screen po ito ng mga developers na sila ay talagang mapagkakatiwalaan. Pero pagdating po sa atin na maliliit lamang na mga investors ay hanggang sa delegators lamang tayo or mga stakers. Ayan, pero maganda yan kung pagdarami ang mga validators, marami po tayong pagpipilian. Yan, bilang mga stakers. Kung saan tayo pwedeng mag-stake. Ayan, kung dadagdagan nila yan. At maliban dyan ay kung pag dumarami na rin ang mga validators ay mas nai-improve yung security at saka pagka-decentralize ng network. Ayan, the Shibarium projects keeps gaining more traction following a rocky start and tons of FUD, fear, uncertainty, and doubt. Ayan, hindi nga naging maganda yung umpisa or yung launching ng Shibarium kasi nagkaroon nga ito ng isang technical issue. Tapos sinamahan pa yan ng FUD. Yan, yung tinatawag nating fear, uncertainty, in doubt. At meron pang naglabas ng mga fake news para lamang siraan ang Shibarium. Yan, kaya hindi po naging maganda yung kanyang umpisa, yung kanyang paglabas. Pero unti-unti naman po siyang nagpapakita ng growth or yung kanyang paglago. Yan, maski naging maganda yung kanyang umpisa ay maganda naman po yung kanyang ipinapakita na resulta sa ngayon. Ayan, ang masasabi ko naman dito ngayon sa balitang ito ay ayan, medyo i-delay po nila ang Shiba Swap version 2.0 po ito. Yan, kasi yan nga, sabi ni Ginong Satoshi Kusama na bibigyan muna nila ng atensyon yung mga ibang projects bago ang Shiba Swap. Kaya sa mga gumagamit po dyan ng Shiba Swap ay mananatili po muna tayo sa version 1, yung unang version nito. Ayan, nasa Ethereum network pa yung gamit ng version 1 na yan. Kaya hintayin lamang po natin yung version 2.0
Yan, medyo may delay kaya medyo matatagalan pa ito siguro. Ayan. Yan po ang masasabi ko rito sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.